Umaga po, sir. Ako po si Claire Sired at ito po ang aking midterm exam. Unang katanungan. Magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay. Magbigay ng isang modelo ng komunikasyon na nauugnay na gamitin at ipaliwanag. Isang halimbawa ng sitwasyon sa buhay ng tao kung saan nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay. Ito ang isang mag-aaral na nakakaranas ng hirap ng kanyang pag-aaral sa paaralan. Dito nagagamit ang tungkulin ng wika na nagpapakita ito ng hirap ng mga gawain at mga asignaturang kailangang pag-aralan, mga proyekto na kailangang isagawa at mga pagsusulit na kailangang ipasa. Kung saan ang pag-unawa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig ay kinakailangan upang mapagtagumpayan sa lahat ng aspeto ng edukasyon. At ganun, maisagawa niya ang mga nais niyang gawin. Ang modelo ng komunikasyon na nauugnay dito ay ang modelo ni Aristotle. Una, ang pagtutuklas ng problema sa kanyang mga gawain sa paaralan. Pangalawa, ito ang pagsasaayos. Pagsasaayos ng impormasyong mga kaalaman na dapat niyang gawin upang masolusyonan ang kanyang problema. Pangatlo, ang pagbibihis o pagbibihis. Ang pagsasakatuparan ng mga gawain at ang huli, ito ang paghahatid ng mensahe o pagbibigay ng solusyon sa problema sa pag-aaral. Pangalawang katanungan, pumili ang isang modelo ng komunikasyon, iguhit at ipaliwanag ang kaugnayan nito sa iyong personal na buhay. At ang aking napili, ito ang modelo ni Berlo, ang SMCR or the Source Message Channel Receiver na modelo. Ang source, ito ang taong nagsisimula ng proseso ng komunikasyon. Siya ang naglalabas ng mensahe or impormasyon na nais iparating. Pangalawa, ang mensahe. Ito ang mismong impormasyon o mensahe na nais ipadala ng source. Ito ay kung anong isinasaad o isinasaalang-ala ng source para sa kanyang komunikasyon. Ang channel, ito ang paraan o medium ng pagpapadala ng mensahe mula sa source patungo sa receiver. Maaring ito ay usual na pag-uusap, sulat, or elektronikong mensahe at iba pa. Ang last naman ay ang receiver or tagatanggap. Ito ang taong tumatanggap at nag-iintindi ng mensahe mula sa source. Siya ang nagsusuri, nag-iintindi at nagre-reaksyon sa impormasyong nagagamit. At ang kaugnayan ng SMCR na modelo ni Berlo sa personal na buhay ng tao, ito ang pakikipagkomunikasyon sa araw-araw na buhay or sa araw-araw na pamumuhay. Ang SMCR na modelo ay nagaganap sa personal na pag-uusap. Halimbawa, ako bilang isang source or tagapagpahayag ng kanyang damdamin o kaisipan at ang message naman na ang pagsasahad ng impormasyon o opinyon at saloobin at sa pamamagitan ng channel na ipapahayag ko ang mensahe sa aking kaibigan o pamilya at ang kaibigan o pamilya sila ang nagsisilbing receiver. Tatlong katanungan, ipaliwanag ang kahalagahan ng komunikasyon sa kabuuang buhay ng tao. Ito ang personal, pinansyal, emosyonal, intelektual at sosyal at espiritual. Sa personal, ang komunikasyon ay nagpapahintulot sa bawat individual na maipahayag ang kanilang mga saloobin, pangarap at karanasan. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maunawaan at mapagtanto ang kanilang sarili na may malalim na aspeto sa kanilang personal na pag-unlad at kasiyahan at nais gawin sa buhay. Pangalawa, ito ang pinansyal. Sa aspetong ito, ang tamang komunikasyon ay mahalaga sa mga negosyo, trabaho at pamumuhay sa pangkalahatan. Ito ay nagpapahintulot sa mga tao na magkaintindihan ukol sa mga transaksyon, negosasyon at iba't ibang aspeto ng pinansyal na kalusugan.
Pangatlo, ito ang emosyonal. Ang komunikasyon ay nagpapahintulot sa mga tao na maipahayag ang kanilang emosyon or pagkakaintindihan at pagkakapantay-pantay sa bawat relasyon. Ito ay mahalaga sa pagbuo at pagpapalakas ng mga ugnayan kasama na ang mga kaibigan, pamilya at isang romantikong relasyon. At ang naman ay intelektual. Ang komunikasyon ay nagpapahintulot sa mga tao na magbahagi ng kaalaman or idea, mga kaalaman sa isa't isa at mga mahalaga sa pag-unlad ng kaalaman sa pag-aaral na nagbibigay daan ng mas mataas na intelektual na pag-unlad. Ang sosyal. Ang komunikasyon ay ang pundasyon ng lipunan. Ito ay nagpapahintulot sa mga tao na makibagay sa kanilang komunidad, kultura at lipunan. Ito ay mahalaga sa pagtutulungan, kooperasyon at pag-unlad ng isang lipunan. At ang panghuli ay ang espiritual. Ang komunikasyon ay mahalaga dahil napaghihintulutan nito ang mga tao na magkaroon ng ugnayan sa kanilang espiritualidad. Ito ay may kaugnayan din sa pananampalataya at pagsasamba at pag-aaral ng mga prinsipyong moral at espiritual.